MEXE 410, Code Standards and Professional Ethics for MEXE. Okay? So yan ang course title natin. So tatandaan ang course title natin kahit mahaba. So Code Standards and Professional Ethics for MEXE. Ang course code natin ay MEXE 410 or MEXE 410. So ito ang kasunod ng MEXE 409 which is Robotics 2. Okay? So si Robotics 2 at saka yung mga kinuha yung courses nung kayo ay third year, second sem, third year, first sem, third year, second sem, yun ay mga professional course. Okay? So ngayon, nasa pang 410 na kayo. Okay? Pang 410 na kayo, ito ay kasama sa ating professional core course. Hence, yung pangalan ng ating course ay Code Standards and Professional Ethics for MEXE. So, ini-expect na rito na pare-parehas na kayong nakakuha ng professional subject at this point. So, tinutukoy natin na professional subject ay yung mga subject na kinuha nyo noong third year, first sem, at saka second sem. Okay? So, dapat kayong mga nandito, i-scan ko na lang inyo. Nasa bahay nga kayong mga nandito Kailan yung data tapos i-scan ko. ay dapat puro third year at saka fourth year na. Baka sa i-scan mo, baka magkasakit ka sa i-scan mo, pero Third year at saka fourth year na. Basta 50-50 tayo. problem Meron pa ba ditong second year? Meron pa ba sa yung second year? So, ina-expect na kayo ay para-parehas na ng third year or fourth year na. Or fifth year na rin. Sige, sama na natin sila. Yeah. Kasi yun nga, dapat ay nakukuha nyo to dahil nakakuha na kayo ng mga professional courses noong professional courses noong third year first sem at saka third year second sem. Although wala to prerequisite, so base nga sa title ng ating course, yan, so na-expect na kayo ay nakakuha na ng mga professional courses noong third year first sem at saka third year second sem. Okay? So, ito ay pang summer semester, third year. Pang third year, fourth year, at saka fifth year. So, 9 hours per week ang isang section ng MEXE. So, 5 hours face-to-face at saka 4 hours online. So, check natin sa... Wait, mali pa na tinitignan ko. Yan. So, 5 hours face-to-face at saka 4 hours online. So, ito muna tayo sa schedule. Check natin kung tama ang ating schedule. Yan. So, ang 3302 ay online ng 1 to 5 tama ba? 1 to 5 p.m. but Thursday. Then, ang sunod yung klase sa atin ay Saturday ng umaga, 7 to 12. So, Thursday ay ilang oras? 4 hours na online, tapos 5 hours na face-to-face pag Saturday. So, ang room natin ay room 211, so sa second floor. Yan. So, sa Saturday ay walang absent. Walang absent at kayo papasok. Kayo papagawa ako. Yan. Okay. So ngayon, ilan na ba kayo ngayon? So ilan na ba tayo ngayon? Kayo ngayon ay
Yan. 36 na. At 35 na. So may tatlo pa rin sa inyong nawawala. Okay? So again, inuulit ko, ang mga dapat nandito na ay third year, going fourth year, tsaka fourth year, at tsaka fifth year na. Okay, dahil yun ang title ng ating course. Okay? Ang title ng ating course ay professional saan ba yun? Storage. Ang title ng ating subject ay Code Standards and Professional Ethics for MECSE. So dapat ay nadaanan nyo na yung mga professional subjects natin bago kayo nakapunta ng Professional Ethics for MECSE para mas madaling maintindihan ito. Okay, madali tayo doon sa ating mga gagawin, sa ating mga activities at saka assessment na gagawin. Okay? So, yan, kilala nyo na naman ako, si Engineer Mico Editores. Okay. So, hindi ako ang naging micro nyo. At ako ngayon ang inyong professional ethics instructor, lecturer. So, period of study natin ay 2025-2026. Then, so rationale, so ay nang bahala magbasa nito. So, contact hours ulit natin ay 5 hours face-to-face lecture, 4 hours online lecture. Then, so ito yung pinaka-importante, ang ating criteria for assessment. So, meron pa rin tayong prelim exam. So, written ang ating prelim exam. Then, written ang ating prelim exam, while ang ating midterm at saka finals 50%. Ang ating midterm at saka finals ay project. Okay, so although hindi na to robotics, ang ating magiging midterm at saka finals ay project. So may papagawa ako sa inyo. Ang explanation nito ay sa Sabado na lang. Okay, explain ko sa inyo kung anong gagawin sa midterm at sa final. So, explain ko na agad sa inyo kung anong gagawin para matapos nyo agad. Okay? Then, 10% communication. So, kasama mo na to sa lahat ng ating syllabus, presentation. So, ang communication natin ay kukunin natin sa presentation ng projects at saka recitation. Yan. So, every face-to-face natin, meron tayong recitation. So, paano tayo mag-recitation? So, yung ibang rules na recitation, explain ko na sa Saturday. Ilan kayo? 38. 38 divided by 4. 38 divided by 4. What is 38 divided by 4? Can I answer? No. What is 38 divided by 4? Dali. Nikki. Anong 38 divided by 4? Nikki. 7 point something. 9.7. Uy, saan na sunod ito? Nikki Villar. Si Alf,
Anong kay Al? Nikki Shaila Villena. What is 30 divided by 4? Siya guys, alam ka sa din o sa ano? Sa din. I'm high po, sir. Ha? Check na natin sa kay ano. Okay. Di, dali mo natin kaya yung agad. Sige. Ako sa yung kanya yan. 9.5 po, sir. Anong 30 divided by 4? Sige, papacheck. Kaya Yeah. natin pinapacheck lang naman natin. 9.5 po, Dali sir. mo na ito doon. Ano sorry? Hindi marinig. Hindi decimal ha. Yung remainder. Yung quotient na may remainder. What is 30 divided by 4. Binigyan mo kasi siya. 9 remainder 2. Okay, 9 remainder 2. So every face-to-face, tatawag ako ng siyam. Okay? Tatawag ako ng siyam. So yung siyam na yon, sila magra-recitation every face-to-face natin. Okay? So 9 remainder 2. So sa first at saka sa second week natin, tatawag ako ng siyam. Sa third at saka sa fourth week natin, tatawag ako ng tigsa 10. Okay, para sa recitation. Tama ba ang aking math? So 9 times 2, 18. 10 times 2, 8. 10 times 2, 8. times 2, 20. So 20 plus 18, 38. Okay, so 9 remainder. Yan. So, sa Sabado, start na tayo ng recitation. Okay? So, tatawag agad ako ng siyam. Ang ating siyam ay pipiliin natin sa ating wheel of names. Pipiliin na natin sa wheel of names. So, hindi na natin bibigyan ng power si Ernest. Pumili ng number. So, magwi-wheel of names tayo para sa recitation. So, siyam. Okay. Siyam na estudyante. Siyam na estudyante, tatawag ako every face-to-face. Then, magtatanong, yung siyam na yun ang sasagot ng recitation. Okay? Then, 10 sa third week, 10 sa fourth week. Maliwanag ba, class? So, ang start niyan ay sa Sabado agad. Maliwanag. Maliwanag ba? Okay. So, balik tayo sa ating syllabus. Saan na yung syllabus? Ano to? Lumabas na yun. Okay. So, andun saan na tayo? So, prelim exam ay written exam. Ayun, application activity 1. Mamaya explain ko yan. Application activity 2. Explain ko rin yan sa Sabado na rin. Tsaka mamaya. Actually, nakasulat kasi yan dito sa baba ang syllabus. Kung ano gagawin dyan. Application activity 2. Short quiz. Isa lang pala tong quiz na to. Siningit ko lang. Yan. Para hindi sobrang laki itong application activity 1 at sa application activity 2. So, itong application activities, para siyang case study, pero more on applied case study. Hindi kayo magagawa ng essay. Okay, hindi kayo mag-essay. May gagawin kayong applied na case study. Okay? Then, so ito yung ating criteria for assessment. O kung may tanong kayo regarding sa paano kayo gradean, ilan ang percent ng prelim, pagbagsak kayo, ilan ang percent ng midterm, pagpangit ang project, ganun din sa finals. Sa short quiz, gano'n makaka-apekto ang short quiz. Kung mag-zero ang short quiz nyo, so 90% na lang. Okay? So, yan. So, dito yung makikita sa ating syllabus kung paano kayo gagradean. Teaching, learning, and assessment strategies.
Okay, so yun nga, tayo online ng 4 hours. Meron din tayo face-to-face tuwing Sabado. Okay, so yung ating activity, para siyang case study, pero applied. Okay, so tapos, yun, meron din tayong technical auditing. I-introduce ko sa inyo yung technical auditing. Kahit kayo college student pa lang. Then, yun, meron tayong prelims, written exam, midterms, and final projects. Nakasulat din pala dito anong gagawin na sa midterms at sa final project. I-detail ko na lang yan sa face-to-face. Okay? Next is, nga pala, ang gamit pa rin tayo ng GitHub dito for recording lang ang ating mga ginagawa na project. Then, so itong mga nandito na sa baba, hindi ko na masyado maintindihan itong mga to. Assessment method and distribution map. Ito rin yon. Mas detailed na assessment method. Okay. So, ang mga nandito sa kanan, ito yung mga item. Okay, item nung kung gaano karami yung content ng project or nung exam at saka nung quizzes. Okay. Next. Yan. So, itong ILO, intended learning outcome. So, ito daw yung intended na kailangan yung matutunan. Intended na kailangan pa. Okay. Yung kailangan yung matutunan after this course. Yan. So, itong mga items lang na ito ay nakatapat doon sa ILO. Okay. So, huwag yun masyado isipin yan. Then, ito yung ating mga written references, textbooks, at saka, tawag dito, hindi man ito textbook articles. Yan, ang article natin ay kasama ng textbooks. So, may mali na agad dito. Yan. So, kung gusto nyo basahin, yung bahala. Next. Yan. So, kayo naman ay third year, fourth year, at saka fifth year na third year, fourth year, at saka fifth year na alam nyo na yung ating grading system, alam nyo na kung kailan kayo magdadrop before midterm. Pag di nyo type yung subject, pag di nyo type, pag alam nyo nang babagsak kayo prelim pa lang, edi bago mag midterm, edi na kayo. Agad sa balutan na kayo. Okay? Drop na. Yan. So, kuha ng dropping form sa registrar. Yan. So, alam na rin naman itong class policy na to. Attendance required. Nakalimutan ko to explain kanina sa O1. Ang allowed lang na, absences pag long term. Ang allowed lang ata, alam ko dalawang araw. Check ko na lang kung ilan ang allowed na araw kailan ka-absent sa midterm. Okay? So kapag kayo ma-absent, dala ng excuse letter. Yeah, so huwag hintayin lumampas ng 2. Okay? So dahil tayo ay mga 6 weeks lamang magkikita-kita. 6 weeks na tayo magkikita-kita this midterm SEM. Yan, iwasan ang umabsent. Okay? Iwasan ang umabsent sa kahit anuman dahilan. Dahil pag kayo umabsent, edi malaking na yan. Malaking kakulangan na yan dahil 6 weeks lang tayo magkikita. 6 or 7. Okay, sasama natin yung final week. Okay? So, ito yung pang regular SEM itong 18 weeks. 10% of maximum number of hours required per course per semester.
total unexcused absence shall not exceed 10% of the maximum number of hours required per course per semester. So kung sige, magmamaya na lang magmamat. Ilan percent yan? Missed examinations, yan. Alam niyo yan, 30-40 prepare na kayo. Pag kayo ay absent, bibigyan kayo ng special exam. Okay? Pero iwasan na absent kayong summer. At ay may counting oras lang. Okay? Dropping, yun nga, before midterm, ang dropping. Hindi after midterm. Okay, kung kayo ay biglang mawawala after midterm, 5 na yun. Okay, kung hindi kayo nakapag-drop, wala na yun. Okay. Then, ito na yung ating topics for midterm. Yan. So, introduce ko na sa inyo ito mamaya, yung mechatronics engineering profession and its role in the society. Itong technical codes and standards, ito yung magiging naman na ating prelim exam. Application activity 1. Itong application activity 1 na gagawin na rin natin ito bukas agad. Bukas sa Sabado. Okay. Translation discrepancy report. Yung recitation ay sa Sabado na rin. Then, sa second week, ang ating prelim exam. So, kung ngayon ang first week, next week ang second week, edi prelim na agad next week. Okay? Naiintindihan? Naiintindihan ba, class? Naiintindihan? Okay. So, ano pa ba nandito? Sa week 2, sa midterm ay nasa week 3. Okay? Sa midterm ay nasa week 3. Sa week 2, madami pa rin tayong gagawin. Overview of ethics, engineering ethics, application, activity 1. Week 2 na pala to. Week 2 rin natin gagawin to. Okay, kasi ang prelim exam lang naman ay 1 hour. Okay? 1 hour lang naman ang prelim exam. 1 hour lang prelim exam. Ay, dapat pala 40 points lang. Prelim exam. Yan. Prelim exam ay 1 hour lang naman yun. 1 hour lang yun. So, pagkatapos nun, meron pa ulit tayong klase. Yan. Okay? So, mali. Ito dapat ay application activity 2. Nasaan na activity 2? Ito. Activity 2 lang ito week 2. Wala na tong week 1. Okay? Next. Quiz 1. Sa week 2 rin tayo magki-quiz 1. I-online ko na lang tong quiz na to. Yan. I-online ko na lang tong quiz bago ito mag-prelim. So, baliktad ang pagkakalagay nito. Yan. Ang prelim ay pagkatapos pa ng quiz. Yan. So, babagoyin ko ulit. Yan. Basta mauuna tong quiz bago ang prelim. Okay? Pwedeng edit ko na. Wait lang ha. Edit ko na. Application, activity 1, quiz 1.
Wait lang ha. Ayos ko na. Get Microsoft. Ano sabi? Yun na. Yung princess. Mali. Mali nga? Yung ating Okay, yan. veterinary. Bakit? So, Attended. week Diba 2, nandun po kasi to attend. week 2 ang yung quiz 1, Nga naman. online ito, application activity 2, pagkatapos ng prelim yan. Tapos, basta ganito sunod yan. Quiz muna, tapos prelim, tapos yung activity 2, kasi 1 hour lang naman ang prelim. Dahil pag Sabado, tayo ay 5 hours. Okay. Next, ano ba? Professional Resource Integrity and Technical Rights. Week 3. Katapos na dyan ay midterm project. Yan. Week 4. Final project, week 5, 6. Okay? So, sinusulat ko pa lang kasi yung midterm at saka finals niya. Piniprepare ko pa lang siya. Okay? So, tumana sa baba, di ginalaw yan. Ano ibig sabihin yan? So yun ang mga gagawin natin this sem. So kung may mababago dito, yan. Kung may mababago dito, edi time and time mayroon ako mga i-edit. So papalam ko na lang sa inyo or basa-basahin nyo itong syllabus. Especially kung kayo nag-aalala na bababa ang grading nyo. Yan. Tignan nyo na lamang sa syllabus kung ilang percent yung criteria kung saan kayo mababa. Okay? At kung paano siya kukumputin. Okay? So, any question, class, regarding sa syllabus? Any question? Clarification? May tanong ba, class? May tanong, clarification. Yan, kayo ngayon ay 37 na. Kulang na lang isa. Isa na lang kulang. Wala, ang tanong. Okay. So, punta tayo sa... Wala kayo tanong sa schedule? Any question regarding sa schedule? Wala.
So tayo ay 1 to 5. This day, every Thursday at saka 7 to 12 every Saturday. Okay. Tabi. Sa mga nilalagay mo. Kape daw. Wala. Yung copy na galing sa ano. Ito yung sa outing. Meron sa Okay. So, teka lang class. Hindi pa Teka pwede lang. ako makikita. Teka lang class ha. CR lang. So, CR break muna. Wala pa akong Balik tayo na Next week ulit. 1:50.
Okay.
Okay. So yan. Introduction. So module 1 Ano ba tayo. yung reason mo? Ba't ka na late accommodation? Hindi naman natin to, dadaanan lang natin itong module 1. Due to availability of So punta na agad tayo ng module 2. Dadaan lang talaga tayo. program chair to evaluate. Balikan natin. Wala ako eh. Okay, module 2. Ang module 2 ang magiging laman na prelim ninyo. Okay, nasa na yun? Module 2. Hindi, module 2. Sa module 2. Yan ang problema. Nakikita ko na yung problema ni Bill. Sa dami niyang Yan. panel, ang dami niyang kailangan bigyan ng revision. Alam mo, inaano na. Hindi na niya makorek. Lagay niya sa Nandito lahat eh, oh. Yan. So, Tapos diba, dapat din sinitrain itong niya train. module Alam mo 2, yun yung dapat ito ang ibigay sa inyong, ano, ito sa ang magiging laman ng inyong prelim. Meron yung monitoring sheet na Naririnig pa rin ba ako, Kaninong class? balance siya pinakamagtatagal. Naririnig pa rin ako. Hindi ko lang yung magawa kasi May naradan tayo audible ulit. class. ang officer po na nag-hold ko. Pati naman yung Narinig paper ba na ako? hindi ako panel, yung mga MN Ang sasama ka po siya. Okay. Sa miles. Ay, yun ang problema natin. Wala naman tayong Wala na. Okay, so, yung sa yan. Again, ito ang magiging laman ng inyong prelim. kasi ma'am, Codes and standards. Yan. So, ang inyong magiging prelim ay, yan, written exam ng mga to. So, magsasaulo kayo ng mga definitions, definition of terms, Hindi na kami Eric Buds. definition of terms, international standard code. Yan. hindi naman kasi sa amin. Okay. At saka na, ang tawag dyan? Ano pa ang tawag? Bukod sa pagsasaulo ng mga to, mga terms, international, ay understanding ng mga codes na yun. Although lahat ng Hindi nandito, rin ako nag-worry. halos lahat ng nandito ay pwede nyo basahin na lang. Yan. Pero meron talaga dito na hindi nyo magigets. Send out? Kahit basahin ninyo, sauluhin ninyo. Bakit ano pa? Example ay ito. Eh, sa main facility daw nila may problem. So itong definitions ng certification, accreditation, at saka conformity Anong assessment. sa BCAA? Yan. So although nakasulat na dito yung neat definition, yan. Although nakasulat na dito ang definition, yan. The provision by an independent body of written assurance, yung certificate, that product, service, or system in question meet specific requirements. Kahit nandyan yung, Dito na to talaga. nandyan nandyan yung definition na yan. Hindi nga ni Cruz. Kung hindi naman kayo Department siya ka. kukuha ng kung hindi man kayo magtitrain papasok sa papasok or mag-a-apply sa mga training institute Pero kung nanalang patuloy. o training Training courses. Hindi nga magigets kung para saan ang certificate. Lalo na itong accreditation at saka conformity assessment. Yan. Ito kasi si conformity assessment, yan. So yan, nandito, set of processes that show your product, service, or system meets the requirement of a standard. Set of process daw to, dokumento to. Okay, si conformity assessment, documentation ito ng mga dokumento. Documentation ng dokumento. Documentation ito ng mga Wait lang. Tawagan ko na. Nakalimutan ko. documentation ito ng mga processes. Ano ba po yun, sobre? Proseso ito ng pagdodokumento ng mga pagdodocumentation ng mga documents na Ano nga yan. po yun? Okay, at paggawa ng paraan. Meron bang... Yan, para ma-meet yung mga standards. Okay. Then,
Pag nagawa mo na itong conformity assessment, Pero hindi ka pa nangangalekta. i-accredit Pero ka. hindi umikot. Okay, accreditation For donation The po formal tayo, recognition. for the by an independent body, known as an accreditation body that a certification body operates according to the international standards. may special mention. So, ang problema ng definition na to, Ngayon, Sige po, maya-maya po. itong accreditation na Sorry, to, hindi agad namin matututunan at may intindihan nyo lang ito pag kayo ay Sige, sir, sige po. nagtatrabaho na. Okay? Sa trabaho nyo makikita tong accreditation na to. Sa trabaho nyo mas magigets itong accreditation na to. May email ba ako sa Okay. side office? So, kung babasahin lang natin itong definition dito, Pablo Borbon hindi siya yun. maintindihan. So, kaya tayo may application activity na gagawin bukas at saka recitation ay para mag-gets nyo ano yung accreditation. Para saan itong mga terms na ito? Gusto mo rin tingnan? Okay. Ayan yung donation. Yan. So, mahirapan ako explain sa inyo itong mga to kasi itong mga standard, yan, itong standard na to, Nasa to eh. yan, yung code, Sila pong... a code tells you what you need to do. Yung sasauluhin nyo, nandun yung passage, kung ano yung kailangan yung gawin, in professional setup. Ang standard naman, ang magsasabi sa'yo, or ito yung set ng mga dokumento na susundin nyo kung paano to gawin. Itong standard na to, itong technical standard na Ikaw, to, Jiren, magbibigay ka? pag kayo ay natanggap sa trabaho, ito ang unang ipapabasa sa inyo na Sakto po, inyong, 100 po ko dito. na inyong supervisor, yung HR. Okay? Itong technical standards na to para sa mga Biblia na naka-folder. Hindi folder na manipis, folder na Pero makapal. hindi ko tatanggalin ang Okay. tag ha. Kasi kayo ay... Wala pa kayong access dito sa technical standard na to. Magkaka-access na kayo sa technical standard pag natanggap na kayo sa trabaho. Bawal ang bumagsak ha. Okay? So, Ikaw ay ano? Proby? Ay, ikaw ba ay proby or for drop out na? Anong nilagay ko sa iyo? Proby? yan. So itong mga nandito, mas magigets nyo lang to pag nagtatrabaho na kayo. Okay. Ay, mag-report ulit kayo bago mag- Yun ang purpose ng ating application activities. Gagawin natin at sa station, gagawin natin next Saturday, this Saturday ko. This Saturday. Gusto nyo magbayad ng summer Yan. class tuition. Pero syempre, Ng grad school. para maalala nyo lang itong mga Pero terms na to, sa kanya kasi maririnig nyo to lagi pag kayo tawag- nagtatrabaho tawag na. lang yan ma'am, sa... Especially to si standards, sa accreditation, again, sa accreditation, saan nyo ito naiintindihan talaga pag nagtatrabaho na kayo. Accounting ano. Certification, pag kayo ay kumukuha ng Ay, mga tawagan mo sa certification accounting. course, Ano eh, baka technical tanongin mo naman course. sa code na rin. Ayun eh. Tatanungin baba. niyo, accounting ano. Yan. Yeah. Then, Accounting. Ay, this assessment. ito, International Codes and Standards. So, madadagdagan na naman kayo ng mga acronym. Ay, Magic of the Gathering. Wait po. Services?
Multi-phase. May chapel ba doon? May Gagawin. gagawin. Hindi siya pang-Catholic lang. Hindi ka Catholic. Hindi. Nabukas pa pala mic. Kahit anong Okay, so international codes and standards. So yan, madadagdagan na naman na inyong mga sasauluhin na acronym. Yan. Again, ito ay magiging laman ng inyong ratings. Okay, so yung iba dito ay na-discuss ko na nung tayo ay nasa introduction to electromechanical system. Itong NEMA, ISO, IEC. So, ito yung bago, International Society of Automation. Yan. Kung naalala nyo pa, si NEMA at saka si IEC. Si NEMA at saka si IEC, sila ay parehas na standard, standardization bodies. Yan. Si NEMA lamang ay American Standard. So American Standard, ibang unit, ibang sets of symbols at ibang language. Si IEC So, check mo na yung papel. ay standard body, Okay na. standardization body na European standard, European unit, which is in metric. Si NEMA ay in English. Si IEC may different set of symbols at saka different language. Okay, so dahil Europe ito, si IEC, Europe si IEC. So ito yung mga Spanish, German, Swiss, Finnish. Yan. So NEMA, so English, American English. Kung nagigets nyo, kung naalala at nagigets nyo pa si NEMA at saka si IEC. Yan. Kung nagigets nyo pa si NEMA, kung naalala nyo pa, nagigets nyo pa si NEMA at saka si IEC. Yan. So, sa dami nitong mga to, itong mga standardization bodies na to, may kanya-kanya din tong set ng language, set ng symbols. Ano pa? Set of language, set of symbols, set of terms, set of codes. Yan. Set of codes, set of design standards. Yan. Then ang tatandaan ninyo, magkakaiba sila dahil marami itong standard na to, standardization bodies. Maaaring meron silang kanya-kanyang ginagamit na languages, set of languages. Yan, kagaya ni NEMA at ni IEC. Si NEMA ay American English, si IEC ay mga nandun sa European continents. Okay? So, kung nagigets nyo pa itong dalawang ito, si NEMA at si IEC. So, parang ganun din itong ibang standard bodies. May kanya-kanya silang set of language, set of symbols. Yan. Okay? So, as of now, yan, English ang nababasa nyo. Okay, English ang nababasa nyo kasi yun lang naman na kaya natin maintindihan. Tagalog and English. Kung tayo ay mag-deep sa IEC, Basta nasa training dahil pag lumagay daw. kahit may English translation, ang IEC standards, IEC symbols, o tayo magdi-deep study, Pwede po sabi sa or magdi-detail sa pag-aaral ng IEC. So, makakasama na dito yung mga German terms,
Spanish terms. Okay? Under nitong IEC standard. Ganun din sina ISO. Okay? So, cinema, yan. Si American English lang naman yan. Okay? So, some point yan ay para nung nag-aaral tayo ng nung nag-aaral tayo ng IEC at saka NEMA, Mine is ng 209. Intro to Electromechanical System, parehas natin pinag-aralan. Ang symbols ni NEMA at saka symbols ni IEC, yung rules ni NEMA at saka rules ni IEC. So sa dami nitong mga standard body na to, yan. May iba't iba tong rules na kapag kayo ay nagtrabaho na, wala kayong magagawa kundi kailangan yung maintindihan. Kahit hindi kayo nagsasalita ng Spanish, ng Japanese, or ng Chinese. Okay? So, itong mga to, yan, IEEE, ito mga local codes. So, ito Philippine Mechanical Engineering Code. So, Philippines ito. So, English ito. English pa to, Philippine Electrical Code, Philippine Electronics Code. English pa to. Pero ito mga IEEE, ISO, NEMA, IEC. Yan. So, dahil ito international, merong set of languages sa kanya-kanyang international languages na wala kayong magagawa. Pag nagtrabaho kayo, ay kailangan nyo maintindihan. Okay? So, lahat nitong mga nandito sa Module 2, at nandito sa Module 2, mas magigets nyo siya pag may trabaho na kayo. Okay? Yan. So, isipin nyo na lang na introduction ito. Okay? Introduction itong subject natin ito. Itong code standards and professional ethics. Okay? Then, yan nga, specific sa MEXE. Specific sa MEXE, yan, makakabasa kayo ng standard body para sa ME, standard body para sa ECE, standard body para sa electronics, standard body rin para sa IT, at saka sa computer science, nasan sa IT, sa computer science. Simulan natin ulit. At saka ito systems, yan, robotics, siyempre, global robotics standards, Kailan po ba? Kita naman po presentation. yan, ISO So kayo mamaya hihingi ako sa inyo ng ito para sa global robotics standards. So, sa mechatronics engineer, mechatronics engineering na nag-aaral na robotics. So, kailangan malaman nyo na meron ganito, global robotics standard. Which is kaya nababasa nyo siya in English. Okay? And ISA nga rin pala. Ang ISA ay para sa automation. Standard, International Standard, International Society of Automation. Sa material science engineering, ang Ito yung para naman sa mga bago tayo pumili or gumamit. ito naman yung mayroong Mag-identify ng isang material is codes at standards para naman sa automation. Okay? So, meron dito mga YouTube link kung gusto niyo mas maintindihan kasi mga nandito ay mga summary. Yan, summary ng mga ISO, summary ng mga ISA, summary ng IEC, summary ng NEMA. Pero again, napag-aralan na natin itong NEMA at IEC sa Intro to Electromechanical System. Kung naaalala at nag-gets niyo pa yung dalawang yun, parang ganito rin itong mga ibang acronym. Pero ngayon, hindi lang sila dalawa, so marami na sila. Okay? Yan. So, yung ating gagawin mga application activities para dito yan sa para mag-guesting nyo kung para saan itong mga itong mga standards na ito. At kung ano yung properties, pwede mo determine kung ano yung performance. Pwede naman dito ay ito nga. Okay? Paano yung processes? Paano yung Next. structure? Paano yung properties? So yan.
Depende sa bawat isa. So yan. So ito yung nasa prelims natin, itong codes and standards na to. Okay. So, ano bang process? itutuloy natin yan sa Sabado para sa ating application activities. Okay. Mas mahal ang processing. Usually, yung structure niya is mas Yan. So, Module 1, daanan uli natin si Module 1. Si Module 1 kasi, mas magandang properties. definition lang uli ito na mechatronics, which is, kayo naman yung third year na, fourth year, fifth year. So, Kuha na kayo ng professional subject ng MEX. Ito tayo sa meta. Yan. Kuha na kayo ng professional subject sa MEX, na robotics, industrial drive, PLC, electronics, Alam ko, for power electronics. Yan. for engineering, So siguro naman narinig nyo na to, nabasa man lang sa Wikipedia meron kung saan ang galing yung term na mechatronics. So ang sabi dito, meron tayo over 50 years ago, hindi ko alam kung kailan tong 50 years na to, kailan ginawa itong PowerPoint na to. Maaaring hindi na to 50 years ago. Yan. biomaterial. Pinagsama daw yung Ng salitang mechanical at electronic nitong si Engineer Tetsuo Mori. tingnan natin kung Okay. anong laman ito. So, to describe the electronic control systems na ginagamit sa Yasukawa Electric Board. Metallic elements. Okay. So, si mechatronics ay parang elements pag-alloy. short, short term ng electronic control systems for mechanical plant. Pag metallic structure, Okay, for mechanical plant. So, pinagsama ang electronic control system para sa mechanical plant. So, pinagsama mechanical pag sinabi and mo ceramic electronic. structure, So, pinagsama na nila para lang maikli. ganun din, Yan, doon ang invento ang mechatronics. hindi alloy. So, ito kinukwento to, sana nabasa nyo na to sa Pag ceramic, Wikipedia since first year. pag crystal, Okay. metallic structure, pag ganito ceramics, may mga Wala nung nakita nyo sa inyong sa email ninyo na kayo pumasa sa BSU, sa Mechatronics Engineering program. branch polymers. Sana nabasa nyo na to sa Wikipedia. Sa Di Google. ba, example ng polymer. May AI na ba nung kayo ay Stretch, Paano ko dyan? May AI na ba kayo nung kayo ay 4th, nung kayo ay grade 12? na bevel, Sana nabasa nyo na to kahit sa ChatGPT. Okay? So, ang metal na bevel. yan. So, mecha, means mechanism, electronics flow, electronics. Yan. Then, so 1969 ito. Kasi yun yung magkakaproblema sa... So, sa 1969 ito naging trademark ng Yasukawa Electric Board. Compounds between metallic Yan. and non-metallic. Then, sa 1996, so, in 1996, in-evolve yung definition ng mechatronics na yun ang mas accepted na Kasi definition yan ay at combination context of ng mechatronics at pinaka parang may ito organic yung pinaka tunay na tunay na isinilang diyan sinilang talaga yung totoong mechatronics. Okay? So, ito yung definition na diniscuss ko rin ng robotics 1. Synergistic integration of mechanical engineering with electronics and intelligent computer control. Okay? So, ito synergistic integration na to, na-discuss ko na to ng robotics 1. ginagawa sa dissertation to, di ba ma'am? natural, pwede mo natin sa dalawang Yeah. Synergistic integration. Yan, na-discuss ko na to ng robotics 1. Naalala nyo pa kung ano ibig sabihin nito. Synergistic integration. Tatamad na akong balikan. Okay, tatamad na akong balikan. I-explain ulit sa inyo ano itong synergistic integration. Kasi buong PowerPoint ito. Okay. Ito yung diniscuss ko ng first day natin na robotics 1. Ibig sabihin ito. Yan. So, lumabas yan noong 1996. So, it means na si mechatronics ay
Millennial. Okay, millennial si mechatronics. Yan. Tapos, Sinabing composite magkahalo. Usually sila ay fiber. tapos itong si W. Bolton. Halo sa 1959. pipe, ihahalo sa plastic, Yan. o ihahalo Suggest sa na ang plastic at mechatronic metal, system o ay ihahalo hindi sa lang yung basta composite. pinagsama mo ng yung electrical and mechanical system. Yun po ang Okay? composite. More than din siya sa isang Kasi control sila system. ay Okay? combination. So si mechatronics ay yung integration Metal, nila. ceramics, and Integration, hindi pinagsamahan. pipe. Hindi combination, kundi integration. Integration Advanced materials. kung saan So, si advanced sabay-sabay materials, nag-exist ang actually, mechanical, may kanya ng, computer, electrical, and may kanya ng electronics, branch, may sa kanya ng control system. type of material. Sabay, So, dito sa sabay-sabay power sila plant, nag-exist, semiconductors, pero biomaterials, pero meron sila and specific task. material. No? Okay? So again, So, na-discuss ko na ito advanced na robotics materials 1. Actually, ito lang itong itong module na to. Okay, explain lang ulit kanya yung mechatronics, history ng mechatronics. Modern materials natin. Yan. So siguro naman nakita niyo na to sa Google, kahit sa Wikipedia. Yan. So, ibig sabihin ng integration, kasi computer, sa gitna ni computer at saka ni control system, may digital control system. Sa gitna ni computer at saka ni mechanical system, may mechanical CAD. Sa gitna ni control system at saka ni electronic system, may control electronics. Sa gitna ni mechanical at saka ni electronic systems, meron electromechanics. Yung mga gitnang yun, yung pinagkitnaan ng mga ano na to, ng mga discipline na to, yun yung mechatronics. Kung paano sila, kung paano yung mga connect, kung paano yung connection na sa isa't isa. Nag-compute kasi ako. Kaya hindi uploaded Yung pinagkitnaan ng mga Kaya yun, kasama na yun ang mechatronics. So, discuss ko na sa inyo yung robotics ba. Yan, pati ito, na-discuss na rin to. Ito yung may mga picture ng mga iba't ibang picture ng iba't ibang subject. Yan, ito yung ito yung pinanggalingan nun. Okay. Pero mag-report kayo after ng interview. Nakalagay din dito ano yung mga rules na pwede mo makuha. Kayo nagtrabaho na. Ang pinaka-updated, yun nga, robotics engineer, kasama yung robotics engineer, equipment engineer, maintenance engineer, process engineer, sa production engineer. Yan. Then, actually, hindi na to updated. Kasi ito yung industry 4 pa lamang. Ano po yung mga example ng smart materials? Yan. May idea ka na naman. Pag sinabi industry Di ba 4, natin nasalita sa smart material? industry 4, ito pa yung age of internet. Ang industry 1 kasi ay age of Walang problema sa steam engine, weaving loom. Yung invento pa lang ng steam engine. Kaya degree na mo, no? Industry 2, ito pa yung kaka-invento pa lang ng or ginagamit niya yung mga AC/DC, electrical systems. Ito pa yung industry 2. Ang industry 3, ito pa yung age of computers at age of electronics. Yan. Si industry 4, age of internet pa to. Yan. Currently, nasa industry 4 tayo. Papasok na tayo sa industry 5. Example, smart material. May tinatawag pa silang industry 4.5. Yun yung AI. AI age. July. Yan. July. So medyo, ano na to, Meron pong format medyo mismo si late na tong Wala na. material na to. Papasok na sa tayo, kasi tayo sa may pinapipirma. Material. okay. So Present Hindi ko absent. alam kung ano. hindi na to today. Okay. Itong today na to, ano to? 2010 to 2020. 2020. Ngayon tayo ay nasa Bawal tayo sa 2020 and beyond na nasa AI age na tayo. So, kung ano man yung nakasunod dito ng mechatronics engineers role, nadadagdagan na yan ngayon. Okay. So, hindi na siya automation. Luma na to.
automation, autonomous vehicle industry. Tama ba? So meron na, nasa ano na tayo, mga AI na to, So, may AI na mga to. Kasama na itong AI. Kasama natin sa role ng mechatronics engineer ay yun, AI sila yung mga engineer, materials na at sa environment. machine learning engineers. So, Yan. So mga an ano na to, example of smart materials. medyo late na to. Another example Late na tong module na to. responsive materials. Okay. Si Sir Meron kong So, kaya dadaanan na lang natin. Or any Kasi yung nandito, head, na-discuss ko na ng robotics man, alamin. late na rin ang industry 4. Yan. So, pag nagbago So, yung pH, nagbabago yung kulay. Nagre-react sila sa environment. Diretso na agad tayo na Yung module. piezoelectric, nung pinapakan yung material, Na gagawin natin ang activities sa Sabado. Okay? Gagawin, meron din tayong recitation Sabado. Regarding dito, depende sa environment. hindi yung sasauluhin pa to ha, sa recitation. Meron akong ibang papagawasan sa recitation. Okay? So, walang absent sa Another example Sabado. of Ano ba smart kayo dyan? material is Yan, 37 kayo, kulang talaga kayo ng yung isa. pag na pag-umiinit. Kulang talaga kayo ng isa. Hindi ko dapat eh. So, sana pagdating ng Sabado ay kumpleto kayo. Tapos ano Okay. yung ako sa LSA? Hindi, Dr. Nawawala yung kulay. Yan yung So, puro dandan lang muna tayo ngayon. Tayo naman ay day 1. nagbabago yung Tayo ay laban na, lalaban na tayo pagdating na How about biomaterial? Saturday. Yeast. Okay? Yeast ba ito? Roshan. So, dito sa module 2, meron dito mga YouTube links na pwede kong tignan Yeast choline. para Are you mag-gets present? yung Absent. silbi ng IEC, silbi ng, actually IEC na gawa na Absent? Absent. tutunan natin na yan ng ano, intro to electromechanical system. At saka ng electro-pneumatics, IEC ang inyong ano, circuit. Naka-IEC standard ang circuit nyo ng electro-pneumatics at saka pneumatics. Tapos NEMA ang ginamit nyo or ANSI. First time kong nakita. NEMA or ANSI ang ginamit nyo sa industrial drive. So magkaibang set of symbols, magkaibang set of standards, magkaibang set of language, magkaiba o ng set of units. Okay? Example of biomaterial. So dito, sabay-sabay natin ito kung Example of pag-aaralan biomaterial. lahat. Yan. Ng mabilis. Okay, this ano, sa midterms. So, wait, hindi mo na. Okay. So, yan, mga 1 hour and 30 minutes lang muna tayo this day. Kasi sinusulat ko pa yung ano yun, yung inyong recitation, yung activity ninyo, at saka yung midterms at saka finals. Ipapaliwanag ko na kasi sa inyo sa Sabado kung ano yung inyong midterms at saka finals. Okay? Any example of biomaterial? Any idea? So, again, ang module 2 ang magiging laman ng trails. Okay? Any idea? Naintindihan ba, class? So, sa Sabado, start na ng recitation. Okay? Sige, tama na. Naintindihan ba, class? Pero, Sa Sabado ang start ng recitation. when you say Okay? biomaterial, Any question, class? semiconductors nasa periodic table na nila. Any question? Sabi ko lang bukas. Wala? So, walang clarification? Semiconductors. Walang clarification, class? May properties sila may Yan. So, attendance na tayo. both insulator and 1 hour 30 minutes lang muna tayo ngayon. conductor. Okay, so for nanomaterials, it's not more of the type of material, pero yung size Okay. So, ng kanilang material. Ayan, Or yung ay. structure nila is only, yung difference ng structure nila is only nanoscale. So, pag sinabi Akar. nano, material. attendance na tayo. Akar. Present, sir. Pag, So, nanomaterials is pag wala kayong yung source mic, naman, yung pinanggalingan.
Pag wala kayong mic, Kaya siya tinawag na biomaterials. ano na lamang, Ang source dyan, nila is raise hand na lamang. biological Okay? source or coming from nature. So, Akar, A good example of biomaterials is Present po. bioethic or Okay. biofuel. Aklan, Biofuel. Biopolymers or Aklan, Yancy, biofuel. Agila, No. So yun po yung Present. example ng Albo. Bakit nandito ka, Albo? biofuel, Present po, sir. alcohol, bioethic. Mukha ka na agad nito. No, yun yung example ng biofuel. Yan, may leader na agad kayo. Sa Yung mga groupings. Alonso, Present po, sir. Ano Nuevo, Antenor, Present po. Arganyosa, Present po. Vince. galing from Halo. Present po. Ay, Vince, taga saan ka? Okay. Alright. Okay. So, anyway, sino pa na sa beneficial properties na Sa- between Last po ako sa Manila, Hindi, anong sir. ano na eh? Mali pala. Anong nationality mo? biomaterials are Ah, components in American. disease or Si Vince? So, ang nagiging purpose ng biomaterials Teka, di ko marinig. American, sir. biomedical Ano na? is American, sir. compatible American ka ba? So, yung pwede Yes. mong Sige. O, sige. Hindi, akala ko yan, okay. cells, tissues. Hindi. So, Beher. mga molds, Beher? bacteria. Sir, present po. Saan ba si Beher? Ito si Beher. So, Bonado. smart materials, the adjective smart Present po. materials are able to sense Bool. changes in their environment. Present po. Borja. Merong pito yun. Present po. Bunyo. Present po. Nung unay tatlo lang. Ayan, alam ko. Abalies. Present po. Thermoresponsive. Kaparo. Present po. Karaig. Or Present po. Castillo. process. Present po. Meron tayong Katapang. magneto materials. Meron din tayo Si Charlotte ay nag-trace hand ka ba, Charlotte? ano yung incident? Ay, hina ng aking naririnig. Karen, sa Karen siya Wait lang, ha? Nag-raise hand ka ba, Charlotte? Meron ding Charlotte, nandiyan ka ba? combination ng Raise hand ka nga ulit, Charlotte. ayaw mo na Ka yun. nag-raise hand ka. Hindi ka nakikita. Yun, nakita na si So, yun Charlotte. po yung ilang examples ng smart. Nakikita. Nanomaterials may be one of the four basic materials, but unlike those other materials, they are not distinguished on the basis of their chemistry, Okay. temperature, size. Nasaan na yun? Sa laki. So, ito po yung Gusto niyo yung attendance sheet ko. Sa Wala na. nanomaterial, carbon fiber. Ayun. Thermopilis. Carbon, Present po. Perry. Present, sir. Katy Perry. Festiho. Present, sir. one aspect of material science is Cornell. the investigation of relationships between Present, sir. structures and properties of Garcia. So, Present po. for structure, we will know Manala. Present po. Manalo. Kuya G. Present po. Manalo, Huwag sorry. na, malis na si Rico eh. Isa naman ni JC, pag kailangan mo. Manalo, sorry. Another category is the advanced materials. Si Soria lang wala. Structures, smart, nano, and bio. Mercado Hydraulic. Ito yung mga example. Present po. Mercado Ricagin. Present po. Nabalona. Ating, Present po, sir. ating Okay, grade so 6. for metal, meron tayong yung Perez. alloy steels. Present po. So iba pa yung unang Rodelas. metal na ginagamit sa mga wrenches. Yung drill Present bit po. natin. No? Soriano. Sa drill. Yung, Present. wire. No? Sulit. Ibang metal pa yung ginagamit. No? For ceramic, sir. so Sulit actually Gian. Present po. glass or glass, Toledo. no? Is Present po. Untalan. is different parts. Present po. Yes, and fluctuates. And For Villena. for audio. Present po, sir.
So, si refractories dito, online. hindi siya refractories na so, si refractories dito, tinutunan niya is thermal Sige. So sa Sunday, sa Saturday ko rin i-explain So, ko ang paano ginagawa yung is, presentation. ano, Basta pipili ako ng siyam using wheel of names. Okay? ano ba tayo magluluto ng Naiintindihan? Any clarification? Clarification? Wala. Okay, so see you sa Saturday. Thank you. yan? And see you sa Saturday. No, kahit matataas ang temperature ng metal sa mga cement, sa mga clay, sa mga ceramics natin, tinutunaw yung metal.